Chismis na Baklita! Same, pero iba! Kayo patuloy pa rin pong nakatutok at nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Pagka wag mong sabihin radyo. Sabihin mo! Diba? Sa lahat para na makabubukas ng kanilang mga radyo. Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. At ito pa rin ang Baklita sa Woo Woo! At syempre, hello sa mga bisita natin na nandirito ngayon. Hello. Diba? Syempre, mga Team Puyaters, tama ba? Yes. Team Puyaters Team saka Hope. Team Hope nandito, nakakaloka. Yes. Dahil nanood sila, nakaabot sila sa live ng Baklita, sakatanggap sila ng MX3. Ganun talaga ang ruling. Correct. Kailangan umabot ka ng live sa programa ng Baklita para may MX3. Oo, diba? Mare. Batiin lang din natin, Mare, hindi lang ang mga nanonood sa atin dito sa ating studio. Sino? Kundi batiin din natin ang ating mga pangga na nanonood sa kanilang mga tahanan sa ating Facebook Live. Ay, hello po sa inyong lahat dyan. At syempre ang ating amiga na si Cathy Amos na naglalayag at nililibot ang buong Asia. Hello sa iyo. Sarap. Oo nga. Ano yan? Oo, diba? Nag-cruise siya, Mare. Hindi. Parang lang. Wala. Trip lang niya. Sumakay siya sa bangkang papel? Trip lang niya. Nalibuti ng Asia. Diba? Why? Mukhang nakayate. Nag-Japan. Keme. Ayan. Enjoy, girl. Oo. Nakakatuwa naman. Alam mo, goal talaga ng mga iba't ibang tao yan. Ang alin? Yung malibot ang buong Asia, Oo ang buong naman. mundo. Pero Mare, batiin ko lang din ang mga nanonood sa atin dyan sa Pandakan, ha? Oy, hello! Si Chang Ami, si Kuya Obet, at doon Correct kay ating nagtitinda ng siomay dyan. Yan tari, hindi mo lang kinuha yung pangalan. Hindi kasi ako magaling sa pangalan. Hernandez Bakery, nakatutok din niya sa atin. At syempre, mga taga Road 10. Oo. Hello po sa inyong lahat. Diyan po sa Maynila. Hello Tsaka sa inyong sa jowa lahat ko, hello. Ayan, taray. Na nandito na sa Pinas. Maya ka sa akin. Ay! Nakakalo kami pagbabanta. So ano na? So eto na nga, Makakatanggap Mare. din ba ng pagbabanta yung ibabalita? Ay, Mare, oo naman. Nakakaloka. Nung una ko mabasa ito, Mare, itong balibalita na ito, ay talagang kinilabutan ako. Kasi iniisip ko, Mare, umabot na talaga sa punto ng ganito. Actually, yung galit. Nung na-receive din natin yan, mula sa mga natin, sa mga kaibigan natin. Oo. Nakakalungkot isipin na kailangan humantong na kayo sa pamimersonal, sa pamimisikal, pananakot. Oo. Diba? Na dahil lamang sa isyong wala namang kayong pare-parehas kinalaman. Oo. Eto, Mare, alinawin natin ang ating mga pangga. So anyway, Mare, ganito nag-start ang lahat ng mga ang mga issue matapos maglabas ang MTRCB ng kanilang desisyon or hindi ng kanilang ipapataw. Notice. Na sanction sa 8 Showtime na 12 days airing suspension. Mula nung araw na iyon, Mare, ay nakatanggap ang MTRCB, lalo na ang opisina ni Chairman na Lala Soto ng pagbabanta hindi lamang sa buhay niya, kundi pati sa buhay ng kanyang pamilya. My gosh. Talagang to the extent, aabot na kayo sa gano'n. Correct, Mare. Ilan na lamang dyan, Mare, ang isa sa mga isa sa mga tanong na nakita natin kasi may mga nagsi-circulate online na mga ganyan na mga pagbabanta, hindi lang sa mga comment section din, Mare, meron din. True. May mga nagsasabi na tinatanong kung kailan daw papanaw ang magulang ni Chair Lala. Tapos meron pang panawagan ng panggagahasa, pananaksa, may pagpatay, mga talagang gano'n. Hindi natin, alam mo, Mare, ang dito, nakakaloka dito, naglabas na ng opisyal na pahayag ang MTRCB at kinukundina. Nanggigigil ako, Mare, kasi sa mga nababasa ko, grabe. Hindi, alam mo, natural yan sa mga nasa social media. Yes. Alam mo yun? Pero ang tanong dito, mga totoong tao ba talaga ito? Yes. Kasi kadalasan may mga panawagan na ganyan. Dummy account ka, fake account. Pag nahanap ka naman, iyak-iyak ka. Correct. Hindi, alam mo yun, di ba? Kinokondem. Kinokondina, Mare, ng MTRCB ang mga pahayag ng mga ng mga haters nito. Totoo sa naman. mga sinesend nitong hate message sa kanilang Facebook page. Correct. Mare, ang nakakaloka nito isa pa sa mga nakakalokang bagay nito. Mare, pwede ikapahamak ito ni Meme. Correct. Kasi, Mare, ang mga ibang humahanga
sabihin na natin, sinusuportahan ang desisyon ng MTRCB, may mga nag-iisip na mga pakawala daw ito ni Meme Vice Ganda. Pero Mari, walang kinalaman dito si Meme. Lahat yan ay spekulasyon po lamang. Oo, mga spekulasyon. Natin, hindi po yan pwedeng, alam mo yon, ituro na lang din basta. Oo. Pero kasi Mari, nakapaloob dyan sa kanilang in-email sa mga kaibigan ng buong media, ng MTRCB, na sana man lang daw ay wag naman daw na atakihin ng personal si Chairman Lala Soto dahil siya, kumaga parang ang kanilang ahensya ay sumusunod lamang kung ano ang mandato sa kanila ng gobyerno. Batas. Diba? Kung ano nakapaloob. Walang personalan to, walang kung ano man, hindi ba? Para personalin nyo ng ganun. Parang may panawagan kayo ng paggahasa, kung ano ba, nakakarimarim. Even MTRCB, Mari, nakita natin na hindi nila inaasahan na aabot sa ganitong punto. Correct, diba? Kasi Mari, natatandaan ko, nung kinitan natin si Chair Lala para magmerienda sa labas o kung makilala niya ang Dabaklitas, Mari, naloka ako, wala siyang dalang bodyguard. Diba? Oo, kasi hindi niya iniisip, Mari, yung kaligtasan niya. Correct, wala siyang iniisip na na pagbabantaan siya ng mga tao. Diba? Kasi ginagawa lang naman niya yung trabaho niya. Trabaho niya naman. Kumbaga parang trabaho lang, wala namang personalan. Para umabot yung ibang mga tao sa ganong aspeto at para kailangan idami niyo yung pamilya, makapagsalita kayo ng masasakit, di ba? Mari, pansamantala nating iiwan yung pagbabanta ha. Eto, nabasa ko lang din ito. Speaking of personal na Mari ha, nabanggit nitong si Ronnie Liang, nag-post kasi itong si Ronnie Liang, Mare. Yung artist? Yes! Ng ano? Nananawagan siya, Mare, ng pag-resign ni Chair Lala o magbitaw si Chair Lala bilang chairman ng MTRCB. Bakit? Dahil daw sa conflict of interest. Ha? Yes. May kinalaman ba siya dun sa icing? Siguro Mari na-express niya ang freedom of expression or what. Nakakaloka yun ang sinasabi sa hula Nadagdagan na naman ang sumausaw sa usaping ito. Nakakaloka. Hindi ka dadaw-daw. Diba talaga kailangan? Anong ginawa sa'yo? Diba? Para manawagan ka naman. Ay, grabe naman na ito. Tapos, ano pa? Ayun na nga, Mari, sinabi nito ni Ronnie Liang na they must be perceived as fair and trustworthy. Wala daw siyang personal na galit kay Chair Lala. Ba't may panawagan kang ganun? Pero dahil daw, Mari, yung kalabang kompetensyang programa nandun siya. Tatay ni Chair Lala, para daw maiwasan ang conflict of interest, kailangan daw sana magbitaw na si Chair Lala. Diba? Nakakaloka yun, diba? Suggestion lang naman niya. Eto, pasensya na. Pasensya na po, pero alam mo yun, kailangan lang din natin itong para maliwanagan lahat ng nanonood. Kung personalan lang din naman, total na pag-uusapan ng personal. Diba? Hindi ba dapat ang naiisip nyo na pepersonalina ni Chairman Lala Soto ay ang programang EAT at hindi ang Showtime? Correct. Hindi ba ang EAT ang dapat na pinag-iinitan ngayon kung talagang unfair si Chairman Lala? Dahil yun yung nagtanggal ng mga programa sa kanyang magulang at pamilya. Hindi yun lang din yun para klaro, Mari, di ba? Kasi parang, teka, sandali, speaking of unfair, hindi ko na kinakaya to, Mare, kaya alam mo yun, nagpupuyos na yung aking kalooban. Relax. Kasi para sabihin ng mga taong unfair, na kasi ganito may mga, anong sinabi ni Ronnie Liang? Ano daw, Mare, may conflict of interest. My goodness naman. Diba? Kung tayo po ay nag-iisip ng matino, kung iniisip natin ang dapat, hindi ba dapat ang pinipersonal numero 1 ni Chairman Lala kung talagang unprofessional siya ay ang mga abalos. Sorry, hindi mali. Ang mga halusos. Ba't ba nadamay ang abalos? Sorry. Halusos. Diba? Klaro yun, Mare. Correct. Diba? Pero mas pinili ni Chair Lala na gawin yung mandato. Kasi kung ano yung tama, nagpapaka-fair siya. Para sabihan pa niya ang ABS-CBN, diba? Na siya pa yung pumunta doon na tipong, halika na, ayusin natin ito, makipag-usap tayo kung sinong pwede para masettle yung 12 days Alam mo, Mare, yung sinabi natin kanina, kami din dito sa Dabaklitas, ay kami kinukundin na. Ayaw namin. Ayaw.
Ayaw namin ng mga pagbabanta kagaya ng mga yan. Kasi alam mo, Mare, kagaya ng sinabi natin kanina, no, yung iba kasing mga wala ding magawa na pinipinpoint nila si Meme Vice Ganda, walang ginagawa yung tao. Hindi na nga nagsasalita. Diba? Ganyan na ba din talaga yung kultura ng Pinoy? Yung pagdapa na, tatadyakan mo pa, aapakan, sisipain. Ganun ba talaga tayong lahat? Hindi lang si Chair Lala ang pinupukol natin dito. Siyempre, pati si Meme Vice Ganda. Correct, diba? Nananahimik na yung tao eh. Hayaan na nating lumabas yung desisyon. Nandun na nakapagsumiti na, nasabi na natin kanina na nakapag-file na ang GMA7 kahapon ng 5:28 PM ng kanilang motion for reconsideration para magtuloy ang programa ng Showtime. Pero alam mo yun, iintayin pa rin kasi yung 15 days na window period, diba? Naku, nakakaloka. Ang OA, Mare, ang OA lang ng mga pagbabanta. Correct, parang hindi naman na tama. Hindi wala lang pagbabanta, Mare, pati panlalait. Doon sa diba? mga nabasa natin, Mare, may mga personal na atake. Sa itsura. Tsaka diba, dito Mare, diba, mabuti na rin yung magaling sa atin. Panawagan naman sa lahat din ng, alam mo yun, wala namang kinalaman sa usapin. Diba? Wag naman din po kayo yung mangunang, alam mo yung manawagan ng pagre-resign. Uy, alam mo, Mare, meron akong natuklasan nito mga nakarang araw. Ano? Naisip ko lang, Mare, na posible ding ang mga gumagawa nito ay yung may mga galit kay Meme Vice Ganda. Kasi pagbubuyuin nila yung Kumbaga pagliliyabin nila yung issue. Pwede, no? Baka pakana din to ng mga galit lang sa kanya. Meme. Wag. Diba? Wag, kasi both parties pinapahamak natin. Correct, diba? Kaya sinasawsawan na ito ng mga artista, politiko, nagiging sentro na ng kongreso, kung ano man. Hihintayin po bang sasawsawan din ito ng mga Pokemon? Yung, antayin pa ba natin na sausawan din to ng mga nagmo-Mobile Legend, no? Ano nga? Speaking of Mobile Legends. Antabayanan din ba natin to? Yung mga naglalaro ng, ano yung nilalaro nila? Lato-lato? Hindi ni lato-lato. Counter-Strike? Dota? Hindi. Meron pang isa. Ano man tawag dun? Toby Help. Diba? Anong tawag dun sa nila? Valorant. Antayin ba natin na magtalo-talo at mag-away-away sila sa Valorant? Speaking of Dota, kahapon naglaro kami ng jowa ko. Isa sa mga Dota. Bakit? Tinanong ko lang. Naglaro kami ng Dota. Okay. Isa dun sa mga kalaro namin, alam mo ang pangalan? Ano? Lala Soto. Oo. Grabe naman. Ginagamit nila yung pangalan Lala Soto. Meme. Naloka ako, Mare. Grabe naman. Sabi sa'yo, nakaabot na dun eh, diba? So, saan pa kaya ito aabot? Grabe. Siguro sa mga online betting. Kasi sa TikTok, inabot na rin. Magulat ka na lang siguro, diba? Pinagpupusta na, masususpindi ba? Hindi. Pupusta ka dito? May chance kang manalo. Kumusta ka? Yung mga 350 ang pustahan natin. Nakakaloka ito. Kung kaninong panig. Sobrang out of proportion na, my goodness, diba? Kaya kami nakasapula sa puti. Sa pula ba kayo? Sa puti. Kasi nagpustahan na diba? Pero yun lang nga, Mare. Hangad pa rin natin na sana matigil na yung mga mga speculations. Hindi, tsaka itigil issues, natin. Trabaho lang naman po yung ginagawa ng mga taga-MTRCB. Yes. Tsaka alam niyo yun, kasi diba, ano ba yung panawagan din ni Senator Raffy? Hayaan natin yung mga ahensya na dapat na umaasikaso niya at hindi natin idinadagdag yan sa problema natin sa araw-araw. OMG, diba? Though Ayun na naman tayo sa kinukundina. Kinukundina. Alam mo, kaya ko naman sabihin ito naman nakarang araw, pero parang bumalaktot ang dila ko. Condemn. Ganun na lang. Sa paglalaro ng Dota. We're condemning. Condemning. Yeah, condemning. Ano yun? Alam mo, sa pagkundina, Mare, ng MTRCB. Friday. Yes. Friday na kasi, Mare. Sa pagkundina ng MTRCB, Mare, dito sa issue na ito, alam naman natin na hindi rin naman ito papatulan ni Chair Lala, pero mag-ingat tayo mga mga panggal, lalo na sa mga mapagbanta dyan. Kasi pwede siyang magsampa ng kaso laban sa mga taong yan. Yes. Kasi, Mare, sa nakita natin, grabe yung lantad yung pangalan din ng mga nagbabanta. Diba? Yung mga tipo magbanta kayo ng kung ano-ano. Akala nyo walang balik? Akala nyo po ba yung
pinagbabantaan nyo, wala sa posisyon para matrace kayo. Yes. Diba? Ay, Mare. Paalala lang natin sa lahat ng ating mga pangga, lalo na sa, kahit na hindi sangkot sa issue na to, Mare, na may pamamaraan na po ang NBI kung paano matrace yung mga nagbabanta. Lalo na, mayroon na tayo ngayong Mare, di ba? May registration na ng SIM. Madali na po kayong ipahanap. Correct, di ba? Baka nakakalimutan nyo, di ba? Nag-SIM card registration tayo lahat. Diba? Lakas mo magbanta. Lakas mo magbabanta. Pearly shell ka na, B. Nakaganon ka. Kasama na kayo ni Tanggol. Baka kasama din yung sa Ibana sa loob. Wala, anyway, sana matapos na ang usapin na ito. Gaya na sinabi ko, ang gulo-gulo na. Meron na lamang sila hanggang September 19. After dyan, sama-sama natin pakatutukan niya kung ano nga ba ang mangyayari, kung ano yung magiging hatol. Yan ang papakatutukan natin yan sa susunod na linggo. Correct. Diba? Well, in the meantime, hangad namin ang inyong kaligtasan para sa weekend na ito. Diba? Kung meron man kayong gagawin, siguraduhin lagi may baong tayong payong dahil ang ulan na hindi natin ma-anticipate pabugso-bugso yan. Hindi lang yan, Mari, ha. Ugaliin din nating protektahan ng ating kalusugan sa pamamagitan ng pag-inom ng mga food supplement na nakakatulong para sa ating katawan. Tulad na lang ng MX3. Dahil ang MX3 ang tunay, natural, at original MX3. Muli po ako po si Kapitana Sisa. Ako naman ang yung Tita Cora. At ito pa rin ang Baklitas! Woo! Woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 1 6.7 Energy FM. Pangga! Huwag mong sabihin radyo. Sabihin mo!